presentation ko ay anak ni Freddie Aguilar kung baby Justin Bieber at Humanidades at critical na pagisip. No? Nagbabago ang text at konteksto ng Humanidades. Pero hindi yan nagbabago ang layo ng misyon nito at ang misyon nito ay maging substansya ng ating pagkatao. Ang bumubuhay sa tao lampas sa batayang pangangailangan. Sa maikling presentasyon na ito, tatalakayin ko ang potensyal ng Humanidades sa higit pang pagbubukas ng kaisipan tungo sa mapagpalayong pagkilos, hindi lamang sa formasyon ng manunulat at artista, kundi sa formasyon ng mapagpalayang mamamayan. Noong 1977, sumali ang folk singer Freddie Aguilar sa Metro Pop Song Festival. Nawit ang anak tungkol sa mito ng prodigal son na siya namang autobiographical na kwento ng singer. Lumaya sa pamilya si Freddie, di nagtapos ang pag-aaral noong 18 years old siya, nag-asawa ng maaga, at natapos pinagsisihan ng lahat. May resonance ang awit sa logos ng diktaturyang Marcos, ang pagbabalik loob ng sa magulang, ang pagrealisa ng pagkakamali at higit sa ang pagsisisi ng anak. Naging pinakamatagumpay na OPM o Original Filipino Music ang anak. Mahigit na naging hit sa 56 na bansa at naisalin sa 26 na wika. Ayon sa Billboard magazine, ito raw sa dalawang world hits noong 1980s. At hanggang 2006, hindi pa nalalampasan ang benta nito sa kasaysayan ng musika sa bansa. Hindi nanalo sa Metro Pop ang anak. Anti-establishmento ang husga ng hurado, hindi pa salamat kundi sa figure ng mga awit. Nang ideklara ang martial law, ang lahat ng lalaking may mahabang buhok na napapagkamalang adik, kung hindi pa voluntaryong ginawa, ay ginupitan sa publikong mga lugar ng mga pulis at konstabila. Shame campaign, kumbaga, kasama ng pagkukutya sa mga babaeng naka-miniskirt at pagbunot ng damo sa mga nahuli sa curfew. Ang kakatwa, ang versyon ni Aguilar ng Bayan Ko magiging anthem ng anti-Marcos na kampanya noong 1980s, ang siya rin magiging pinaka-popular. Slaying of the Father ito at ang prodigal son hindi na prodigal at mapangsisi ngayon. Humanidades ang siwang sa pag-unawa ng substansya ng pagkataong ilubos na napapalinsunod sa namamayaning kalakaran. Ang papel ng Humanidades ay dalawang bagay. Una, ang lokasyon ng human at humane sa konsepto, binabagayan ng lahat sa lahat ng kultura sa lahat ng panahon. Ang usapin ng transcultural at transhistorical na siyang nagpapanatili kung bakit tayo tao, matao at may pakikipagkapwa-tao. Ikalawa, ang self-referentiality ng una na siyang nagmamarka ng sityo ng dilubos ng pagsunod at kung gayon ang supersibong potensyal sa humanistikong kalakaran. Para itong eksena sa pagkakataong napao tayo sa salaming bintana ng McDonald's o Jollibee, habang kalalapag ng quarter pounder meal, halimbawa, may gusgusing paslit na namamalimos sa kabilang panig ng salamin. Ito yung eto challenge. Ito ang sityo na kawalang katarungan, ang mayroon at wala sa lipunang Pilipino. Paano makakakain ng may quarter pounder na meal? Ang humanistikong tendensiya ay ibigay ang quarter pounder meal kundi man ang natira o ang inuming kasama nito paslit. O kumain na may mindset na invisible ang paslit. Kung ganun mang desisyon, may kulang sa eksena. At itong kulang ang siya magdidikta kung bakit hindi tayo lubos na tao at makatao. Ang baby naman ng Canadian ng mga awit na si Justin Bieber ay tungkol sa juvenile love. Kung sila na nga ba o sila pa ba ng kanyang true love sa edad na 13. Ito ang magiging pinakamaraming views sa YouTube. May 250 million hits na pinakamalaki sa kasaysayan ng viral media. Parang lampas sa 2.5 na size ng population ng Pilipinas ang bumoto dito. Or gano'n. Si Charisse Pampenko ay kakantahin ito at malalagay din sa YouTube noong May 2010. At ang preso sa Cebu ay isasayaw ito ng Agosto 2010. So ibig sabihin, made na ito sa Pilipinas. Sa katunayan, wala pang true love si Bieber. Hindi pa ito nagkaka-GF o girlfriend. Lahat ito ay guni-guni lamang niya na pinagniwalaan ng milyong-milyong kadahara. Ang pinag-eating girl niche markets ay isa sa pinakamalaki sa first world. Kaya rin hindi kakatwa na salat sa karanasan ng singer at ang kanyang kadahara. At kung gayon, nabubuhay sa mundo ng isang imahinaryo ng pagnanasa o imaginary of desire. Kung sino ang gusto maging, kung ano ang dapat na mangyari na may dalawang imperatibo. Una, may paniniwala may ahensya sila na itong teeny bopper generation. Ibig sabihin, pubescent, power na sila of choice.
At ikalawa, may pagtanggap sila sa postmodernong global na mundong malinaw ang panuntunan ng teeny bopper generation. So informed sila na alam nila ang benchmarkers nito identity or preference choices na ginagawa nila. Nabubuyan niya sa humanidades ang limitasyon nito na nakakapagbigay ito ng ahensya at nasyonal kahit wala naman talaga. At may taas itong pagtanggap sa panuntunan ng teksto at kontekstong tinatalakay. Kaya kailangan ipaloob ang pangatlong papel ng humanidades, ang kritikal nitong pag-isip lampas sa humanistikong panuntunan. Kung babalikan natin ang example ng quarter-hour meal, tunay naman humanistikong dilema ito. Wala tayong matatanggap at ang ahensya ng gitnang uring kumakain ang magdidikta ng pagsasara at paghuhusga sa kanyang piniling gawin. End of discussion. Pero kung susuriin ang eksena na may kritikal na pagbasa na nakaugnay sa lipunan at kasaysayan ng espasyo at panahon, may matalas itong sinasaad ukol sa kalidad o kawalan nito sa kontemporaryong pagkatao. Na paano sa eksena ng matinding panlipunang karasan, ang gitnang uri ay papanig sa pagigitang uri pa rin na magkakaroon ng mas mataas na valuasyon ng paglikha ng invisibilidad ng pastit, makakain na parang wala ito, at ang kahintulan ng pagbura sa historical para pabura ng imahinaryo ng pagiging gitnang uri. Pati ang entitlement at karapatang kalinsunod nito. Pangunahing nagagawa ito ng humanidades, hindi para lumikha ng kultura ng pagtanggap o tolerance dahil ang mismo konsepto nito ay nagsasada may nagdidikta kung ano pa rin ang katanggap-tanggap. Ito ang nagsasabi sa mga guro na may isa o dalawang kaman lamang mamulat sa pag-isip, sa klase, ay sulit na pagtuturo. Dahil natatanggap ng guro na ang hindi katanggap-tanggap na pagkaunawa sa humanidades ay katanggap-tanggap din. Antithetical ang pagtanggap sa critical na ideya ng humanidades na ang punto ay questioning, huwag i-carry ang konsepto at karanasan, na hanggang hindi nawawala ang dilema ng sarili at kapwa-tao, walang human at humane na kalakaran. Kaya natutuwa akong nasa larangan ako ng humanidades. Ang basahin ay dunduyan lamang ng mga talakayan na naunat kasalukuyang kaganapan sa kasaysayan, lipunan at modernidad, at iba pang mabasahin at iba pang makaunawa sa espasyo, panahon at pagkatao. Sa kondisyon ng Pilipinas, makauri ang tampok na dalumat ng karanasang humanidades, kung bakit hindi ito lubos na nagtatagumpay ang pagiging tao at makatao sa lipunan ito. May historical na batayan kung bakit nananatiling said sa katarungan at kalayaan ng bansang ito at dawit at accountable ang mismong guro at estudyante sa historical na complicity nito. Ang papel ng kritikal na humanidades ay hindi gawing ordinaryo ang karanasan, kundi komplikado ito. Ipaliwanag kung bakit ang pleasure ang mapagpasya. Na hindi lubos na mag-enjoy ang estudyante sa panunood ng sine o DVD, pagbabasa ng graphic novel, pag-surf sa internet o pag-download sa musika. Subsection ng Baby, ako kayo makakantayin ko ito. Sinabing, when I was 13, I had my first love. There was nobody that compared to my baby. She had me going crazy, oh, I was starstruck. She woke me up daily, woke me to Starbucks, and now my heart is breaking, but I just keep on saying, baby, baby, oh, baby. Sa humanidades, hindi bine-baby ang karanasan. Ang kontraryong historical at pagdipunan ay inaanak nito. Maraming salamat po. Once again, Professor Roland Tolentino, the Professor of Mass Communication. Thank you.